Sino na yun? Mag-last topic na tayo, Mavs, at Attorney Claire tayo. Salamat po. Sa mga di pa po nagla-like and subscribe dyan, like and subscribe, Mavs. Shout out po sa ating 70 plus live viewers. Punta lang natin si Attorney Mavs. Naku po. Senator Trillanes, ayon sa source, Mayor Magalong sangkot sa planong military. Really? O ito, na-topic na natin to kanina. Representative Romualdez, teka lang, may topic pa niyang iba. Sara Napaya, Bayan o Duterte? Ay, dako po si Robin Hood. Dito na lang tayo. Sige, si Mayor nga, Ma'am. Mayor Magalong, sangkot nga ba sa military junta? Tingnan natin. Trillanes, merong pagsisiwalat, Ma'am. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, Batas with Attorney Claire Castro. Today is October 15, 2025 at pag-usapan natin itong naging talakayan. Makikihiram tayo ng video ng Facts First ni Christian Esguerra. At tingnan natin kung ano mga saloobin at ang mga opinion at ang nakikita nitong si Senator Trillanes patungkol kay Mayor Magalong. Puntahan po natin. One of the biggest stories recently about the ICI had to do with the resignation of Mayor Magalong. Nagkaroon sila ng sagutan ni Paras Press Officer Claire Castro. Pero related ito sa binabanggit ninyo, no? Do you think the ICI is better off without Mayor Magalong? Oo naman. Kasi skewed yung investigation niya eh. Yung maraming factors, no? Unang-una, na nababalita. And in fact, nasa open sources, na isa si Magalong na tinutulak na bilang part ng Transition Council na papalit in case i-oust si President Marcos. Teka lang mga ka-clear, ibig mo sabihin, kasi ito hindi ko masyadong pinapansin tong issue na to eh. Meron talagang intel si Senator Trillanes na lumalabas na itong si Mayor Magalong isa sa nakausap. Hindi naman natin siguro masabing isa sa nagplano. Pero bakit nabanggit ni Senator Trillanes na isa siya or siya mismo ang papalit kapag ka nagkaroon ng transition, kapag ka natanggal si Pangulong Marcos Jr.? Parang hindi siguro yun naaangkop kung talagang nagbabalak sila na patalsikin ang ating Pangulo sa kanyang pwesto. Well, tingin ko, may point doon si Senator Trillanes kung talaga may natanggap siyang intel kasi sabi may open source patungkol dito. Well, nababalitaan na natin yan mga kapatid. Nababalitaan na natin yan. Kaya lang sabi ko na hindi ko na-take up until ito si Senator Trillanes mismo ang nagsabi patungkol dito. Kasi nung nakita natin at nabasa natin ang isang article patungkol dito, nung tinanong si Mayor Magalong, ay parang hindi naman siya nag-deny. Ang dinay lang niya ay yung destabilization. Okay, puntahan nga natin dito, mga ka-clear. Sandali lang. Nabasa natin ito. At ito yung sinabi niya, mga ka-clear. Okay, puntahan natin ha. Okay. Alamin nga natin kung ano ang sagot dito ni Mayor Magalong. Okay. Magalong, no coup, just frustrations. Okay, tinanong siya dito, a rumor swirled that he is being eyed to head a civilian military junta. Baguio City Mayor Benjamin Magalong yesterday said there is no brewing coup, although he acknowledged discontent with the armed forces of the Philippines, particularly among the retired and junior officers. So in other words, mga ka-clear, ang dininay niya, walang brewing crew, walang nabumuo, walang niluluto. Okay? He was quick to dispel fears of any imminent unconstitutional action, attributing the unrest to patriotism of retired and active members of the uniformed services rather than political ambition. So, teka lang po ang sinasabi niya, yung pag-iingay ay attributing the unrest to patriotism. So, yung pagtatawag, sabi naman niya, wala naman daw namumuong coup, pero may discontentment. So, yung pag-iingay ay act of patriotism nitong mga retired and active members. Active members, mga actors. So, ibig sabihin, may alam si Mayor Benjamin Magalong patungkol dito. Ito kaya ay kahit papano ay na-inform niya
ang mga kasundaluhan sa pamumuno ni General Browner? Kasama ba siya? Isa ba siya sa nag-reveal na ito na namamuong discontentment ng mga retired and junior officers? Ayan, sabi niya, I myself have personal experience. Okay? The stars, okay, referring to the conversations and encounters that shed light to the frustration. So may alam siya, mga ka-clear. May alam siya, personal experience niya, about frustrations brewing within retired and active military and police circles. Ano to? Ito ba yung nangyari before o yung nangyari ngayon? Diba? Ang nangyari before during the time of Gloria Macapagal Arroyo? President Gloria Macapagal Arroyo? But he emphasized that these sentiments are not politically driven. So, in other words, may alam siya. Hindi niya dinideny. At mukhang hindi niya rin dininay dito, tama, na siya he is being eyed to head a civilian military junta. Diba? Hindi niya na-deny itong, di umanong siya yung pipiliin if ever magkaroon ng civilian military junta. No? Binabasa ko mga kayo, wala siyang denial. Okay? So may katotohanan kaya ito? Diba? Although sinasabi niya na walang namumuong ko, pero merong acknowledge discontent. So ito ba'y pinigilan niya? In-explain ba niya? Ang sabi naman niya, ihanga siya sa Pangulong Marcos Jr. Na-explain ba niya na ang ginagawa ng Pangulo para sa bayan? At itong mga pinaiimbestigahan anomalyang flood control projects ay si Pangulo ang nag-cause nito. Siya ang nanguna para maimbestigahan ito. So hindi ba dapat walang tinatawag na acknowledge discontent kung ito ay kanyang na-explikang mabuti dito sa mga retired and junior officers, kung totoo man itong binabanggit ni Mayor Benjamin Magalong. Hindi po ba? So, medyo alarming ba itong binanggit ni Senator Trillanes patungkol sa di umanong pagtapik kay Mayor Magalong na siya yung mag-lead ng civilian military junta. Okay? So, tuloy tayo mga clear. So there is a group that is actively calling out for that, and part si dun sa ipinapasok nila sa Transition Council. Tapos, so in other words, hindi naman dininay na may active group talaga, may active group na di man diskontento kay Pangulo. Pero di ba, ulit, tanong natin dito, kung nakausap mo yung mga taong yan, hindi ba mas magandang i-explainan mo? Total, ikaw dati ay parte ng ICI na lahat ng ito ay ginagawa ng Pangulo para sa taong bayan. Diba? Siya ngayon nagsabing, mahiya naman kayo. Dahil hindi lamang dismayado ang Pangulo, kundi galit sa nangyaring maanumalyang flood control projects. So, di ba? Kung ikaw naman ay na-explain mo mabuti, mga mista mo naman yan. Di ba? Mga kabaro mo. Tingin ko dapat wala namang discontentment eh. Pero ginawa niya ngayon. Pero iba kasi yung sinasabi dito ni Senator Trillanes na siya yung pinipili na mag-lead. At mukhang sa kanya mga sagot, di naman niya dininay na siya yung tinapik for that. Di ba? yung personality niya, maliwanag siya na maka-Duterte siya. Makabongo siya, maka-Duterte siya. Based dun sa mga na-expose ko early on about the same issue, ang mabibigat na mga kaso about mga scam sa infrastructure, yung mga maka-Duterte, yung mga Duterte, people. So, andyan na si Bongo, andyan na si Pulong. And yun na nga. Well, hindi natin alam kung yun ang napapansin at kung bakit yun ang napapansin ni Senator Trillanes. Well, kasi naman, admitted naman at hindi naman ikinahihiya nitong si Mayor Magalong. May utang na loob kay Bongo. Si Senator Bongo. Sa pangangampanya, bakit? Ang laki daw ng tulong sa kanya. Tumatanaw lang daw siya ng utang na loob. So, paano nga yun? Tama. May point si Senator Trillanes. Paano kung may utang na loob ka? May imbestigahan mo ba ito? Yun lang. May imbestigahan mo ba yung mga projects sa Davao City? May imbestigahan mo ba yung mga trabaho ng kumpanya ng tatay ni Senator Bongo? Kung ikaw ay may utang na loob? Siguro yun lang yung pinupoint dito ni Senator Trillanes, di ba? Kasi kung ikaw ay nasasabing DDS, Duterte supporter, mas lalo siguro ipakita ni Mayor Magalong na wala siyang sinisino. Kahit ito ay Duterte, o kahit ito ay Miklawan, Dilawan, whatever color, the officers or the
officers or the projects will be, pwedeng imbestigahan. Pero well, may nakikita kasi at napupuna itong si Senator Trillanes. Meron siyang sinusubukan ko yung ano niya yung integrity niya. Kasi talagang nag-confide siya sa akin about that track netting issue. Talagang sinabi niya yung mga mga research niya, investigation niya. I was waiting for him to open with that. Na alam mo hanggang ngayon, ilang beses ko na challenge, sabihin mo kung sino yung nasa likod ng track netting kasi Bakit nga ba? Matagal niya ito sinasabi, ba't hindi niya isa publiko? Tignan mo si Mayor Vico ha, ayoko na mai-compare. Pero umpisa pa lang, pag alam niyang meron siyang matibay na ebidensya, di naman siya natatakot na isiwalat ito sa publiko. Wala siyang tinatago. Diba? So ano bang meron dyan sa racknetting? Sino ba dyan? Kasi parang panahon pa ni dating Pangulong Duterte, issue na yan eh. Diba? Issue na yan. Sabi nga natin, buti pa si Senator Manny Pacquiao, pinangalanan yung kanyang, siguro yung based sa kanyang evidence, sa kanyang nakuhang ebidensya, kung sino yung involved dito sa racknetting. Pero yun, si Senator Trillanes, naiinip kasi Mayor Magalong dahil walang pinangangalanan. Oh. nangyari yun sa lugar mo eh. Di ba? Sino ba raw? Base sa kwento sa inyo. Well, hayaan ko na lang muna siya magsabi, no? Para talagang sa kanya manggaling. Pero may sinulat ngayon sa Verifile, si Mr. Antonio Montalban. So more or less, ando doon yung picture. Pero yun yung challenge. Kung gusto mo kasi independent commission eh. Hindi ka pwedeng maging independent kung maka-Duterte ka. At ang pinakang test, Yun lang mga clear. Kaya nga talagang dapat iwasan sana yung politiko sa loob ng ICI. Kasi talagang magiging issue yun. Kasi sabi niyan, lalo na yan. Kung ikaw ang nasasabihan mga Duterte, tapos hindi mo naman inuuna yung mga proyekto, mga ghost projects na nangyari at inamin naman ni dating Pangulong Duterte, yun na lang. Yun ang mangyayari. Para sasabihin niya may kinakampihan ka. Hindi magiging maganda sa imahe ng ICI yun. nito, sana sinabi mo na kahit maka-Duterte ka, sinabi mo yung mga personalities na yon na from the Duterte camp. Di ba ganun lang kasimple yun? Then, ang isang deal breaker, final deal breaker, is yung kaso niya mismo, ay yung kontrata niya ng Baguio mismo under him with the Discayas. By their own Yun mga kaklir. Sabi ko sa inyo hindi naman tayo ang may issue nun. Marami nang nag-issue sa kanya nito. So, para sabihin na parang sa akin ang galing, na parang hinihusgahan natin siya, kung napanood lamang niya yung briefing, wala talaga. Well, anyway, hindi na yan yung issue. Pinag-usapan na lang natin ngayon ay itong si Senator Trillanes. So, tingnan lang natin kung ano yung basa niya kay Mayor Magalong. Sabi natin, ayaw na natin pag-usapan yung tungkol sa naging sagot natin sa briefing. So, ito na lang kay Senator Trillanes. report, may kakulangan eh. Pero nabayaran nila eh. Doon pala may problema na tayo. Ang daming red flags doon. Di ba? So, ibig sabihin mga clear, marami na pumupuna dito sa project na tennis court. Ito yung pinag-usapan dito So, maraming red flag. Well, sabi naman ni Naharangan na. Ano to? yes, ito na sinabi natin. Oo, bakit nga ba medyo naalarma siya doon sa issue ng tennis court, pero hindi naman natin yun tinake up. Pero dito, kay Senator Trillanes, ay meron nga, sabi nga, na bakit parang napaso siya at medyo napikon siya doon sa issue ng tennis court. Pero sabi nga natin, matagal na to bago pa ito dumating sa na issue at naibanggit dito sa press briefing, nabanggit na to siguro mga 6 days before or 6 days ago, kumalat na to sa news. Bagamat kabubukas pa lang noong 30 ng Mayo ang bagong tayong tennis court at parking building sa Baguio Athletic Bowl, nagbabakbak at nagkabutas-butas na ang ilang sahig ng tennis court, kaya naman ang tennis player na si Alias June minabuti munang huwag maglaro. Nakikita mo naman siguro part lang ng hindi naman perfect yung siyempre may kailangan bago. Ang nasabing gusali, sinimulang ipinatayo noong ika-6 ng Oktubre taong 2022 at nagkakahalaga ito ng 110 milyong piso. At ang kontraktor, ang St. Gerard Construction na pagmamayari ng mga diskaya na nasangkot ngayon sa mga maanumalyang flood control projects. Dahil dito, kwenestyon ng ilan ang pagiging special advisor ni Mayor Benjamin Magalong sa
ICI. Agad naman nagpaliwanag dito ang alkalde. Sa kanyang post sa social media nitong ika-20 ng Setyembre, sa kanyang Facebook page, kinumpirma niya na na-award nga ang nasabing proyekto sa St. Gerard Construction pero maayos at transparent daw ang pagkaka-award ng proyekto. Dagdag pa ng alkalde, kwalipikadong lumahok sa pagbid ng kumpanya ng mga diskaya at ang Bids and Awards Committee ay sumunod sa lahat ng legal na paraan. Pero nung ginagawa na ang proyekto, lumagpas sa target date of completion ang kumpanya. Maliban dito, umabot din sa 4.9 million pesos ang liquidated damage costs ng St. Gerard Construction sa proyekto. Noong May 9, lumabas sa assessment ng Shout out, City Alibal. Engineering Architecture Office na 7.8% pa ng proyekto ang hindi nagagawa ng kontraktor at inutusan silang gawin ito sa loob ng 15 araw. Bagamat tapos na ang mga ito, mayroon pa raw dapat kailangang ayusin sa proyekto. Ayon sa site Mas forward architect, nga. Para yung lahat ng ngayon nasa 94% Civilian na military junta. Hindi ba kaya yon yung dahilan? Katulad na sinasabi niya na may open source regarding that? Or ginamit na lang yung issue about the tennis court? Sabi nga natin, hindi naman tayo yung nag-bring up nun. Diba? At doon sa briefing, wala tayong sinabi anuman patungkol doon. Natanong lang yun, ba't hindi natin sinagot ang patungkol doon? It's all about the role of Mayor Magalong as part ng ICI and incumbent mayor. So tuloy natin mga clear. With the Discayas na ito na yung focal point nung corruption scandal ngayon. And yet, meron pala siyang dealings with them. Tapos sinabi niya na cleaner niya eh. Inabsuelto niya kagad, hindi, maayos yung ano. Teka muna, clean up your house first. Yan. Yun lang. Oo nga, di ba? Yun lang. Imbes na maimbestigahan, syempre kung part siya ng ICI, baka nga hindi maimbestigahan. Yun yung point dito ni Senator Trillanes, na mas hayaan na dapat maimbestigahan din yan para mas malinis at kumbaga hindi self-serving ang paglilinis ng sariling bakuran. Di ba? Nabanggit nyo kanina yung sina Bongo, no? And I think you mentioned this in previous reports. Dahil bago na yung ombudsman, nakaupo na itong si Boying Rimulya. Yeah. What are you going to do? Kasi in a previous conversation of ours, previous interview, nabanggit nyo po, no? Meron kayong case against Senator Bongo when it comes to infrastructure projects, about conflict of interest. When are you going to file that case before the office? Okay, siguro mga actually yun lang, no? Ang pinag-usapan lang naman natin dito kung ano yung take niya kay Mayor Magalong at yung sinabi niya na may source na itong si Mayor Magalong ay di umano ay talagang kasama sa grupo at patungkol dito sa binalak na civilian military junta at siya pa nga daw di umano ang tinapik para mag-lead dito at kung magkakaroon man ng transition siya po yung mamumuno. Okay? Yun lang po ay ayon sa sinabi ni Senator Trillanes. So hanggang dyan lang po muna. Hanggang sa muli, magkarinigan tayo. Ako po sa Tony Clay Casting Papalala, magtulugan, inyong karapatan. Bye! Promoting no audio, mga kabsat. Naku po, naku. Oh, sorry. Oh, ito, kabsat. Statement po ni Banat Bayad Bay. No, ilang beses ko lang narinig sa kanya and it reminded me na kaya medyo doon pumatok yung ugat ko nung sinabi niya na he is willing to die for his country. Nung ni-rewind ko na willing to die, bakit ka umalis agad for your safety? Sumagot na si Mio Mabsat. Ang sagot niya, hindi ako full-time vlogger katulad mo. Okay.
Kaya na lang, kayo na lang ang mag-rally sa susunod kung gusto nyo hanggang madaling araw. Eh, ginagawa na nila yan. Hindi lang yun, ha? Doon na rin sila natutulog. Tingnan nyo yung ginawa sa Robinsons. Ginawa nilang boarding house. Di ba? Ilang buwan sila sa people power nila. Walang nangyari. Walang naniniwala. Di ba? Nako po. O, siya, Ma'am Sat. Nako po. Nako ka na naman. Alas 11 na, Ma'am Sat, no? So, again, thank you very much. No? Pasensya na. Nawalan tayo ng audio kanina. Kay Tommy, Sarah Force, kay May Vlogs ako, kay... Sino to? Maliit. Bobong sumagot, naglo-loading kalopos, tapos gustong presidente, hindi marunong magsalita ng straight at English. Nakalimutan ng sinasabi. Yun lang, di ba? Niritukay. Ganun talaga eh. Walang alam talaga yung lustay. Kundi lumustay lang ang alam niya. Di ba? Nako po. Sabi ni Leonardo, gusto ko lang ilihis mga ilong ang issue para mailayo ang anomalya sa tennis court niya. Gumagawa siya ng issues ang militar junta. Yun lang. O, di ba mga kapsat? Nako po. But anyway, basta ito, natatawa tayo kasi nagsasagutan na sila, no? Anak ng kamote. Akala ko ba Marcos resign kayo dyan. Ngayon, kayo nag-aaway dyan. Nako, hindi nyo ma-establish. Kaya walang naniniwala sa inyo, di ba? Wala nang maniniwala sa inyo. Kalokohan nyo, O, di ba, Mabsat? Agoy. Di ngayon, iyak-iyak kayo. Alright. So, okay na tayo dito. Again, shoutout po sa mga kasama natin. Tommy Serafors, Marilyn Valencia, End Time Macwan, Leonardo Ansag, Charcher, May Vlogs ako, Naomi Chin, Marilyn Valencia, Tiger Woman, sino pa ba? At sa lahat po ng mga silent viewers again. Thank you very much, Mabsat, noon sinamahan nyo si Maestro. So hanggang sa muli, kita-kits na lang tayo sa ating next live stream kasi alas 11 na, time to rest po. Thank you very much. Maestro Paul is signing off. Bye-bye.